Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. So, payapang pagkilig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, na sumasampawi dito po sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into Your Home. Sumayin po lahat ng kapayapaan, Brother Rolly Aclo po. Ako po si Sister Merly. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa na naman, magandang linggo ng gabi ng kapayapaan, pabiyahing panahon, advance happy new year po sa lahat. LBC ng St. Michael Archangel Paris. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ngalan po ng Radyo Maria, muli po, binabati namin kayo. Kumusta na po kayong lahat? Mga taga-subaybay ng ating himpilan, ng mahal na inano po. Muli po ang pagbati sa inyo ng mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay samahan sa atin pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Yan niyo po laging mapapakinggan tuwing linggo mula ika-9 hanggang ika-10 ng gabi. Hangad po ng programang ito na makapagdulot po sa inyo ng kalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, sa oras pong ito, kami ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang. Higit po sa lahat ng aming mga kahinaan. Panginoon, naway palakasin po ninyo kami lagi upang magawa po namin ang lahat ng dapat namin gawin sa pang-araw-araw naming buhay. Tulungan niyo po kami umangat sa dati naming kinalalagyan na kung saan hindi kami makamove on. Maawa po kayo sa amin. Kayo po ang nakakaalam at may kapangyarihang gumawa kung ano ang nakakabuti para sa amin. Umaasa po kami lagi sa inyo, Panginoon. Birheng maawain, panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa atin pong panalangin. At muli pong pinapaalala ng ating pong programa na ang ating pong programa ay mapapakinggan din po sa mga karatig lalawigan sa buong kapuluan sa pamamagitan po ng audio streaming sa mga website po ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo po sa www.radyomaria.org at sa aming pong mga page po. At Facebook page po, paki-like lang po ang page ng Mistisismo at marirecap nyo na po lahat ng aming mga talakayan. Ganoon din po sa youtube.com, paki-search lamang po ang aming paksa, title ng paksa upang inyo pong mapakinggan. Maraming salamat po. Muli po sa isa pong pagpupugay sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng ating pong programa at ng pila ng ating mahal na ina. Muli po, linggo na naman po. Kumusta na po kayo dyan sa inyo pong mga kinaroroonan? Ay po ba nagpapahinga na?
Bagay, maaga pa naman po. So, linggo ng gabi na naman po, nandito naman po inyong mga abang lingkod upang kayo po ay alalayan po at bigyan po ng mga paalala tungkol po sa ating pong tatalakaying mga paksa. Ano po. Sana po samahan niyo po kami mga ginigiling namin taga-subaybay sa atin pong mga oras na ito ng ating mga pagtalakay sa programa ng mistisismo. At sa gabi pong ito ay atin pong bubuksan ang paksa po ng buhay maka-espiritu. Ano po, kung atin pong susulyapan yung nakaraan po nating tinalakay, yung pong tunay na maka-Diyos, ano po, at doon po nakita po natin yung tinalakay po natin, binigyan po natin ng diin ang pagiging buhay maka-Diyos, ano po. Sa dulo nga po, ay nakita po natin doon kung ano po ang atin pong magagamit ng mga kasangkapan at panalangin upang tayo po ay maging katulad ng isang tunay na maka-Diyos. Sabi nga po, maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo na nararapat na laging kasama po ang panalangin ng ating mahal na ina. Kaya doon po ang banal na rosaryo, ano po, ang Holy Rosary na panalangin na siyang tinuro ng ating mahal na ina sa kanyang mga pagpapakita ay atin pong tinalakay doon kung ano po ang kahalagahan yan at may tutulong po sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo po sa buhay pamilya po natin. Paano po natin bubuuin yung ating pagtitibayin yung samahan ng ating o ugnayan ng ating pamilya. Ano po, kung wala pong Santo Rosario, magkakawatak-watak po ang bawat hangarin ng ating pamilya. So napakahirap po no, napakalungkot po no, at maging ang dami pong pamilya ang winasak ng demonyo dahil po sa mga panunukso niya. Kaya po, sabi po, ang ating pong inang simbahan ay patuloy na nagpapaalala po sa atin na tayo magbanal. At isa nga pong pamamaraan yan at matibay na gawain ang pananalangin ng sama-sama ng Santo Rosario ng ating mahal na ina. At ngayon po, ito po'y bahagi pa rin ng kadugtong ng ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbubuhay maka-espiritu. At bago po natin pag-usapan to, basahin po muna natin ang lalaman ng sulat ng atin pong paksa. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng Espiritu Santo sang-ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia na may kabanata 5, talata 16 hanggang 22. Lati po sa inyo, Panginoon. Kaya sinasabi ko, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at huwag sumunod sa pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman. Ang dalawang ito ay salungat, kaya hindi ninyo agad nagagawa ang inyong maibigan. Kapag napadala kayo sa Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng batas. Kilalang kilala ang mga gawa ng laman, ang pangangalunya, kahalayan, haliparot na pamumuhay, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, salamangka, pag-aalitan, pagtatalo, inggitan, kagalitan, pagmumurahan, pagkakasira, pagkakabaha-bahagi, pagkakakampi-kampi, kapanaghilian, paglalasing, katakawan, at iba pang katulad nito na ang mga gumagawa nito. Ipinagpapauna ko sa inyo, kagaya noong una ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit ang ibinubunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabaitan, at pagtitiwala. Ito po mga kapatid ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa. At ito po ay pinamagatan nga po nating buhay maka-espiritu. Atin pong binubuksan tong paksang to, mga minamahal namin taga-subaybay, upang atin pong lagi pong nakikita ang dalawang bahagi ng ating pamumuhay. Na kadalasan nga po, ang atin nalaman pong wala na tayong maintindihan kung ano ba yung ginagawa natin, basta alam natin nabubuhay po tayo, at wala tayong ginagawang masama, yung pong nasa atin, sabi nga, wala naman basta ako, nabubuhay ako, inaayos ko yung sarili ko. Tama po yan, Pero, sabi po sa atin pong pamumuhay sa harap ng Diyos,
meron po tayong mga dapat na batayan ng ating pagharap sa pang-araw-araw nating buhay. At dito nga pinakikilala po ng ating banal na kasulatan, yayamang ang banal na kasulatan po, katulad ng ating mga tinalakay, ang siyang pinaka-source po ng ating karunungan sa ating pang-araw-araw na buhay. Pinapakita po sa atin dito ng banal na kasulatan, ayon po sa ating pagkakabasa, ang buhay maka-espiritu. Na isa pong napakalaking tanong po sa isang tao ito. Lalo't higit po hindi po siya pamilyar sa buhay espiritual. So, nanyanyahan po namin kayo, mga minamahal naming taga-subaybay, mga gusto pong maghangad ng buhay espiritual, makaintindi po ng buhay maka-espiritu. At dito po, binanggit kanina, kung niyo po natatandaan. Subalit ito po ay atin pong bibigyan ng diin sa pamamagitan po ng ating mga kapatid po na naandito sa pimpilan ng ating mahal na nakasama po natin. Bigyan po natin muna ng pagkakataon si Sister Marjorie dito sa buhay maka-espiritu. Ito po ay nagpapaalala sa atin na sa panahon po natin ngayon ay nagkikipagtipan po sa atin ng Espiritu Santo, na sinabi nga ng Panginoong Jesus, hindi ako naparito upang ipasawalang bisa ang batas, kundi bigyang kaganapan. At sa paraan nga ng Espiritu Santo po yun. Sinabi nga niya sa unang bahagi ng Ebanghelyo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at huwag sumunod sa pita ng laman. Ano ba yung pita ng laman na yan? Ito yung sa katawan natin, no? Yung kinahiligan natin, no? Sa pamamagitan ng 5 pinto ng gawa ng laman, yung 5 pandama, yung mata, ilong, bibig, tenga, kamay at paa. In summarize, no, yung mga kinahiligan ng ating katawan, ng ating sarili. At ano nga ito, no? Sinabi sa ating banal na aklat, yung pangangalunya, kahalayan, haliparot, lahat na ng mga masamang mga masamang gawa ng tao. At sinabi yan sa bandang huli, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Natural kasi puro katawan na lang ang ginawa ng tao para sa sarili lamang niya, pinabayaan na yung spiritu, which is yung kaluluwa natin, the higher self, na yun po yung babalik sa Diyos. At yun nga po, yung kung sa bunga naman ng spiritu tayo mamumuhay, ibibigay natin yung pag-ibig natin, no, makakamtan natin yung katuwaan, kapayapaan, at saka yung sinasabi ni Kristo na ay niligtas tayo, binigyan tayo ng kalayaan, hindi upang gamitin natin sa kahalayan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod tayo sa isa't isa sa ating kapwa. Ito nga po yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sa mga bagay na yun, ang pag-aaral pa rin naman sa salita ng Diyos ang makakatutulong sa atin upang mabigyan ng kaganapan po yun, no? Upang sa pagpapatatag po ng Espiritu Santo sa ating sarili. Yun po. Maraming salamat, Sister Marjorie. Po. Napakaganda po na inyong pahapyon na binigay rito na paliwanag tungkol sa buhay maka-espiritu. Si Sister Merly naman, Sister Merly, buhay maka-espiritu. Opo. Ang buhay maka-espiritu po ay punong-puno ng pag-ibig. Siya ay nagbibigay buhay o pag-asa sa ibang minamahal niya, ang kanyang kapwa, katulad ng pagmamahal niya sa sarili. Mahal po natin ang ating kapwa. Yun po ang kahilingan ng Diyos. Mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Siya'y walang kainggitan, kundi nagsusumikap siya sa kanyang kakayahan sa tulong ng Diyos. Hindi siya palalo, anuman ang mayroon siya, hindi pinagmamayabang. Matulungin siya at masipag. Hindi siya sakim, kontento kung anong mayroon siya na nabigay ng Diyos. Siya po'y banal, iniiwasan niya ang mga bagay na alam niya ito'y makakasama sa kanya. Hindi nagpapadala sa tukso ng mundo. Love for the soul over the flesh. Pinapahalagaan po niya ang kanyang kaluluwa na huwag mahulog sa impyerno. Hindi po siya basta nagagalit. Pinag-aaralan muna niya ang mga sitwasyon. Ang tao pong maka-espiritu,
siya po ay naglalakbay, nagtitiis, nag-aaral, at gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa sa tulong ng Poong May Kapal. Subalit sa kanyang paglalakbay, kung tinatalo po siya ng kanyang kahinaan, umaasa po siya sa Diyos. Hindi nawawala ng pag-asa. Hindi siya bagkus bumabangon at bumabangon siya. Sabi nga po, the greatest victory of man is not in never falling, but in rising every time he fall. Yun po, dapat lagi tayo pong gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin, na huwag tayong mahulog sa Laman. laman. Ibig sabihin po, mayroon pong ito'y may kaugnayan din po sa nakaraan nating paksa sa pagiging tunay na makadiyos o pagbubuhay makadiyos. Ano po? Si Brother Rico naman. Ang paksa ng Ebanghelyo, mga kapatid, mga nasa mga tuner sa labas ng Radyo Maria Philippines, sa Radyo Booth sa atin, sa ngalan ng katotohanan, in the name of truth, ang paksa may pamagat na buhay maka-espiritu, na may malaking kinalaman nga sa ating pinag-aaralang tunay na buhay maka-Diyos na pinamunuan o itinatag ng Panginoong Jesucristo, because Jesus Christ, our Lord God Savior, is a mystic person. Siya ay isang maka-Diyos. At sa aklat ng buhay maka-Diyos ay may ganitong isang linya o ay tuntunin. Sabi, to be a mystic, follow the way of a mystic. Upang ang isang tao raw ay maging maka-Diyos, sundan niya o sumunod siya sa pamaraan ng isang maka-Diyos. Ngayon, ano yung mga pamaraan ng maka-Diyos na yun? Una, ang isang maka-Diyos, isa siyang maka-espiritu. At ang isang maka-espiritu, ibig sabihin, ang pamumuhay niya, inspired ng Diyos. Sabi, ang pamumuhay niya, ay ang kalalagayan ng Diyos na sa kanya, hindi yung kanya ang nasusunod. An state of God in man, but not of man in God. Ngayon, binigyan din sa binasa natin, yung pagkakaiba ng laman at espiritu. Sabi, ang buhay daw sa laman, literally, no? O mas logic, natural life, mula pa nung katipan ng Diyos Ama, ang buhay daw sa laman, buhay na ay lamang sa kagustuhan ng pangkatawan, na nagbubunga ng mga pangalunya, kahalayan, haliparot na pamumuhay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, salamangka, pag-aalitan, kagalitan, pagtatalo, pagmumurahan, inggitan, pagkakasira-sira, pagkakabahagi, pagkakampi-kampi, kapanaghilian, paglalasing, katakawan. Yan. Ang pinakadulo, sad to say, nakalulungkot sabihin ang pinakadulo ang hindi pagmamana ng kahanan ng Diyos. Sa ibang panig ng Ebanghelyo, meron din isang kahawig doon. Sabi, naghahasik na laman ng kabulukan. Ngayon, ang isang tao, sangayon sa pag-aaral mga kapatid na naintindihan natin lahat, hopefully, lahat ng tao may katawan at lahat ng tao mamamatay literal. Pero yung punto na naghahasik na laman ng kabulukan, magkakaroon medyo paghiwalay doon. Sapagkat ang nag-aasik ng espiritu ay buhay na walang hanggan. Ano yun? Ibig sabihin, sa pamumuhay sa lupa, kapag nakilala mo na meron ka palang kaluluwa, yun na naman tayo, yung paksa ng buhay maka-Diyos, yung kaluluwa na sangkap, bumubuo ng isip, puso, kalooban, yan ang sinasabing simula pang espiritong buhay, yung spiritual life. Yung nag-iipon ka na ng mga kayamanang di nabubulok, yung mga kayamanang pangkaluluwa, pangkalangitan. For a person, for him or for her na umani ng buhay na walang hanggan, sampu na may naman sa buhay. Kasi ganito lang yan para bang 1:1 lang yan Sa pamumuhay sa laman, kasangkapan ng sexual life, Sintabi po, wala po tayo mali siya,
Kapag nakabuo ng tao ang pangkatawan, ang epekto nun, ang kaluluwa ng nabubuo sa literal na pagkatao niyan naman, masama at mabuti ang pamumuhay. Sabihin, lalaki ang sanggol na makakilala siya ng mabuti at masama lamang. Wala yung holiness, walang kabanalan. Samantalang ang isang maka-Diyos na tao na nabuksan na sa katotohanan, yung maka-espiritu siya, pangkaluluwa dala niya, yung isang klase ng pagkatao na meron siya, sa magitan ng mga salita, larawan ng tabak na may dadalang talim at kintab o karunungan kapangyarihan, nakabubuo yung salita na galing sa Diyos ng taong espiritual, yung kaluluwa, na binubuo ng isip puso kalooban niya, maging kawangis ng Diyos, yung isip puso kalooban niyan, sa kaparaan ng maka-Diyos, maka-espiritong buhay. Sila yung mga naka-entitled mag-umani ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga, strike the iron while it is hot. Ngayon tayo nagbubuksan na po sa araw ng totoong buhay maka-Diyos. Kung hindi po ngayon, kailan tayo kikilos? Kung hindi tayo, sino ang susunod sa ganitong uri ng aral na to? Aral na totoong pang maka-espiritu, na yung kaluluwa ang priority magmula sa simula ng araw hanggang sa 24 yung pinaka-end of the day, yung kaluluwa, nasa status o kalalagayan ng umiibig sa Diyos ng buong niyang isip, buong niyang puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong kalooban, puro buo, para makamtan niya ng buo din yung buhay na walang hanggan kasama ng kanyang mga minamahal sa buhay. Kung hindi magsisimulang sumunod ng tao sa tuong buhay maka-Diyos, buhay maka-espiritu, o buhay na pang kaluluwa, saan pupunta? Ang Jesus Christ, siya nga sinanawag ibinigay ipinadala ng Ama sa lupa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, para maging mai-implement yung totoong buhay na malapit o pabalik sa Diyos sa paraan ng holiness towards Christian perfection. What is that? Yung tinatawag na buhay maka-Diyos, tunay na buhay maka-Diyos, buhay maka-espiritu, hindi buhay makalaman, sapagkat ang naghahasik ng laman, ng kabuluan, ang naghahasik ng espiritu, na walang hanggan. Kapag tayo sa kabilang katotohanan, dagdag ng aral na ganito, pero ang buhay natin puro lamang pang mga bagay na lumilipas, puro lang pagmamahalaga, sabi ng sister kanina, mga puro pang sariling kapakanan, puro pang material na bagay, puro mga proceedings lamang ng mga benefit lamang ng mula sa pera, mula sa material na kasakupan. Paano? Samantalang ang maka-espiritu, nag-iipon siya ng mga pangkaluluwang kaganapan na magsisimula sa daigdig o larangan ng kabanalan, na unti-unti nag-a-adjust ang kanyang katawan sa worldly pleasure para yung kaluluwa umani na tinatawag na heavenly creations. Yan lang po muna, Brad. Maraming salamat, Brother Rico, sa pagbibigay din sa paksa na yan, ng maka-espiritu at makalaman na pagkahulugan dito sa atin pong paksa na buhay maka-espiritu. Atin pong ihatid tong ating paksa na to sa pampamilya natin, sa mga simpleng pamamaraan, paano nating maaakayin yung ating pamilya, sa kaibigan, sa maka-espiritong buhay. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Kayo po ay nakikinig sa Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay non-commercial, non-profit radio station. Nakaisa ng inang simbahan sa pagpapalaganap ng walang hanggang awa at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaisa ng ating Inang Maria. Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kusang loob na serbisyo ng mga volunteers at ng mga donasyon ng mga tagapakinig. Kayo po ay aming inaanyayahang sumali sa misyong ito sa pamamagitan ng inyong serbisyo at donasyon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng Radio Maria sa Sunrise Subdivision, Maliwalo, Tarlac City. O di kayo tumawag sa telepono bilang 982-1910. Ang area code ay 045. Maaari ding mag-email sa info.phi@radiomaria.org o mag-text sa 0918-629-6310. Ang Radio Maria ay kasapi ng Catholic Media Network, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, at Association of the World Family of Radio Maria.
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Radio Maria, magtungo lamang po sa www.radiomaria.org at sa www.radiomaria.ph. Welcome to the Radio Maria family. We are one body in Christ, and we do not stand alone. When you pray, pray with faith, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. From Matthew chapter 21, verse 22. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you. Join us on January 23 to 31, 2016 for the 51st International Eucharistic Congress in Cebu, Philippines. I am the way, the truth, the light. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the light. He who believes in me will have eternal life. I am the way, the truth, the light. I am the final sacrifice. I am the way, the truth. Muli po nagbabalik ang tunay na buhay mga Diyos at kayo po'y patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home, na napapakinggan po dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at sa ating pong bagong substation sa Zambales po sa 95.9 FM. Sa ating pong paksa, na maka-espiritong buhay. Sabi nga po, sa pang-araw-araw nating buhay, kung tayo po ay, sabi nga, naghahangad na maging kaisa po ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating mahal na ina, ng ating Panginoong Diyos, upang maging kasangkapan po sa ating kapwa, na makapaghatid po sa buhay na walang hanggan. At ito nga po ang pamumuhay ng maka-espiritu. Paano ba natin to maihatid o maisasagawa sa isang payak o simpleng pamamaraan, Sister Merly, bilang ina po sa ating pong pamilya, sa ating mga kaibigan, paano po ba nating maisasagawa itong pag-aakay na ito patungo sa maka-espiritong buhay? Opo, unahin po siguro natin na explain sa kanila na ang Diyos, mahal niya tayo, ginawa niya tayo na kanyang kalarawan at kawangis. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa at espiritu. Kung paano ang Diyos ay may tatlong kalalagayan, ganun din naman ang tao, meron din naman siyang tatlong kalalagayan. Ano po yun? Meron po siyang katawan na merong 5 pandama. Meron po siyang kaluluwa na merong 3 faculties, at meron din po siyang espiritu na siyang tunay na nagpapaandar sa kanya. Doon po sa katawan, yung 5 pandama na nabanggit, ayun po yung sabi nga ng ating mga kapatid, diyan po dumadaan ng mga ng demonyo sa 5 pandama. Tinutukso. Oo. Diyan tinutukso ang tao sa 5 pandama. Kasi kung may pagkain, parang gusto mo nang gustong kumuha, masarap pero hindi mo naman nauubos. Sayang din po yun. Pagkikinabangan pa po ng iba yun. Kaya dapat huwag tayong patukso. Kuha lang po tayo sa tamang kailangan ubusin lahat, malinis ang plato. Kasi yung malinis po yung plato, parang nililinis na rin natin yung kaluluwa. Kung paano mong makitang malinis ang plato ng isang taong kumain, ganun kalinis ang kanyang kaluluwa. Kaya napaka-importante po na huwag tayong patukso, no?
magsupil po tayo. Meron po tayong pagsupil, yung self-control. Kailangan po natin yun sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi nandyan po lagi ang tukso. Kung wala tayo pong self-control, mahuhulog po talaga tayo. So yun po yung 5 pandaman na sa sense of sight na dapat ginagamit natin ang mata natin sa kabutihan, no? Yung hindi sa kahalayan, ganun. Sa tenga naman, kung ano po yung marinig natin, kung masama, ipasok po natin dito, palabasin agad sa kabila. Huwag po nating Kikimkimin, ano? Oo, huwag nating kinikimkim yun. Tapos nga, pag may mga nakita tayong nahihirapan, tulungan po natin sila. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon, na magtulungan po tayo. Oo, yun. Huwag po nating pabayaan na dumadaan ang ating araw na wala po tayong nagawa sa ating kapwa. Yun pong, pag nakilala na po nila yung katawan, 5 pandama, i-explain din po natin yung ating kaluluwa na meron po tayong konsensya, no? Ang sangkap po kasi ng kaluluwa na lagi natin pong binabanggit na yun pong isip, no? Yun po yung mata. Sa literal pong katawan, ang 2 mata na nakakakita, sa kaluluwa yung isip na nakakakita. Ano po, yun po yung mata ng kaluluwa, yung isip. Kasi ano man ang nakita ng 2 mata, sabihin man na, o hindi, nasa isip natin. Kaya yun po yung mata ng kaluluwa, yung isip natin. So dapat yung isip na yan palaging malinis, no? O kasi palaging maliwanag. Kasi kung nagdidiliman po siya, agad natin pong paliwanagan, parang kumbaga bumibisita lang po yung kadiliman na yan. Pagkilala mo na talaga yung katawan at kaluluwa mo, yung mga tukso o ano man yan, parang bisibisita lang po sa atin yan. Hindi po natin pinanatili kasi baka nga tayo bumagsak sa kadiliman, ano po. Tapos po yung isang sangkap naman yung ating sa pandama, yung 2 tenga tsaka yung ating bibig, ano po. So ano man po yung bigkasin ng bibig, tagos yan po sa puso. Kaya kung narinig po ng tenga, binikas ng bibig, sa puso po yung tagos. Kaya yung bibig po at tenga ng kaluluwa, yan po yung puso. Ano po, kung masama, nagdadamdam yung puso. Kung maganda naman ang nasabi ng sayo, nagagalak ang puso. Di po ba? So, magalak na masayang-masaya po yung puso natin pag maganda po yung naririnig natin. Ano? Pero pag masama naman, wag po nating dibdibin din naman. Baka maipon naman sa puso natin, magiging basura naman yun. Kaya, bisita din po yun, no? Bisita. Tapos po yung isang sangkap din po ng ating kaluluwa, yun yung pong ating kalooban. Kung paano yung literal na katawan na to, meron siyang 2 kamay at 2 paa. Yung lahat ng nagagawa ng kamay at paa, nababasa po ng kalooban yun. Kaya ano man po yung makita ng 2 mata, no, kung gagalaw at saka ano man ang iniisip, ano, kung yung kalooban natin ay gusto nating gawin, aandar po yung kamay at paa natin po. Doon muna po. Maraming salamat po, Sister Merly, sa ibig sabihin, ang gusto niyo pong i-emphasize dyan sa inyo pong tinalakay, ang binibigyan niyo po ng diin dyan, ipakikilala natin sa tao, ano po, yung pagkatao natin, no? Yung tao, yung bahagi ng kanyang pagkatao, no? Katawan, lupa, kaluluwa. Oo nga naman, kasi pag natutunan niya yan, ibig sabihin, magkakaroon na siya ng pabubuksan ng kanyang isip, puso at kalooban sa spiritual na buhay. Yan po yun sa tinatawag na pampamilya natin na
ating pangkaraniwang buhay o ordinaryong buhay, kung paano nating masisimulan at ang ating kapwa ay may akay natin sa maka-espiritong buhay. Dahil ito nga po yung buhay na katangi-tangi sa mata ng Panginoon, yung magbubuhay, maka-espiritu tayo. Dahil katulad nga po ng binanggit po ng ating mga kapatid, meron pong buhay ding makalaman. Sabi po, kung anong itinanim, hindi daw po ang aanihin. Halimbawa, buhay maka-espiritu po, ang ating mong tinanim, maka-espiritong buhay din po, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung makalaman naman, aani po tayo ng kabulukan. Ibig sabihin, wala pong kahihinatnan yung anumang pinagpapagura natin dyan. So, kaya po, pumasok muna tayo sa pampamilyang pagtalakay. Kasi po, ngayon pong gabing ito, ngayong araw pong ito, kung kayo po ay nagsimba, mga minamahal naming taga-subaybay, sa atin pong tinalakay na ebanghelyo, ay nakapalo po ang kapistahan ng banal na pamilya. Kung titingnan po natin ang ebanghelyo po, yung pagkakatagpo sa batang si Jesus Sa templo. templo. Ano po yung pangilang misteryo po yan sa tuwa? Pang-apat. Panlima. Panlima. The finding out. Presentation. Yun po yung nakapalod po yun sa Dasal ng Santo Rosario, ang kalimang misteryo ng tuwa. Ang pagkakatagpo sa batang si Jesus nung natagbuan po siya doon. 12 years old. Ano pong sabi niya nung sa pag-aalala ng nanay tatay niya sa literal, ba't naman anak ganyan ginawa mo? Sabi niya, hindi niyo ba't kayo nag-iaalala hindi niyo ba alam na ako'y dapat na nasa tahanan ng aking ama? Pero ibig sabihin po, pero tatay po niya si St. Joseph, kumbaga sa San Jose, pero doon nga pinakikilala niya na mayroong buhay na maka-espiritu yung atin pong Panginoon. Yung tatay niyang espiritual. Yung tahanan nga po, yung nga pong templo. Yung kanyang yung ama niya at ama rin po nating lahat na nasa langit. So dito po sa ating paksa, na buhay maka-espiritu bilang isa nga pong parte ng isang pamilya ng ating pong komunidad, ng ating pong tahanan, paano po natin masimulan ang pagbubukas sa buhay maka-espiritu ng ating pong mga nakakasalamuhang mahal natin sa buhay, kaibigan, sa pamamagitan nga po ng pagpapakilala ng mga hangarin, hangarin. Sabi nga, unang-unang tatanong mo sa kapwa mo, ano bang pangarap mo sa buhay? Marami pong sasabihin yan, Gusto niya maging sundalo, gusto niya maging doktor, gusto niya maging abogado, Pero wala ka pong maririnig na gusto niya maging santo, So ito isa pong masasabi nating nakakatawang tanong, Pero ito po yung katotohanan na ito po'y bahagi ng buhay maka-espiritu na dapat nating harapin. Pwede ka naman maging santo kahit abogado ka, Pwede po 'yun. Pwede ka maging santo kahit doktor ka. So kahit sino ka man, kahit ano man ang kalagayan natin sa buhay, hindi naman namimili itong buhay maka-espiritu na to. Basta tayo po ay may loobin na tayo po pumasok doon sa tinatawag na pagkilala sa maka-espiritong buhay. Binabanggit na nga po kanina yung yung mga dapat gawin na hindi nakapaloob sa buhay makalaman, Madali lang naman po yung buhay makalaman, yung ang kanyang iniisip lang yung para sa sarili lang niya, at hindi para sa kapakanan ng iba. Literal man yan o spiritual, Kaya ang tinuturo po sa atin ang ating inang simbahan sa bahaging yan ng buhay maka-espiritu, yung pag-ibig sa kapwa. Literal man po yan o spiritual. Sapagkat dun po umiiral yung tinatawag na pagiging maka-espiritu po natin. Kaya ating pong inang simbahan, ang Santo Papa po, lagi po nagpapaalala sa atin na yung mga dukha, literal po yan, Kung tayo po talagang tunay na maka-espiritu, sinasabi nga po ang dukha, mahirap lapitan yan, ayaw lapitan, kung tayo makalaman. Bakit po? Kasi yung dukha po, mabaho yan. Mabaho sila. Baka tingnan lang po nila, hindi nalalapit. Opo. Alam po kung bakit ganun po nagiging nagiging reaksyon pag nakakakita po tayo ng dukha. Kasi po, yun po yung pagiging makalaman natin. Mga minamahal naming taga-subaybay, Pero kung ang dukha,
sa ating pagkakita, nandiyan yung tinatawag na pag-iral ng habag, sa ating mga puso, sa ating kalooban. Ayan po yung pagiging maka-espiritu natin. Sapagkat hindi naman po talaga tayo nilikha ng Diyos para sa maging laman. Tayo po ay ginawa para sa isang espiritual, maging isang espiritu na meron pong nagtataglay po ng laman, pero hindi para ang laman ang umiral sa atin. Yung pagiging makasarili po natin. So sa atin pong sabi nga pamilyang buhay natin, bilang kapatid, bilang kaibigan, bilang asawa, anak, atin pong mapapairal ang pagiging maka-espiritu sa pamamagitan po ng pagtanaw po natin sa kanilang karukhaan. Ibig sabihin ng karukhaan po, pagiging dukha sa spiritual naman, yung tayo po pagtiyagaan po natin ang isang tao na napakahirap makaintindi. Kasi meron pong ganyan, ay wag mo nang lapitan yung tao yan. Kasi wala yan, hindi naman yan. Pero yun po yung pagiging dukha niya. Kung paano pong ang isang mahirap, literal, na mababaho ang amoy, hindi naliligo, ayaw mong lapitan, ganyan din po yung spiritual na pagiging dukha ng tao, na siya po malayo sa spiritual na buhay, dukha. Yan po yung ating pagiging maka-spiritual na buhay, ang sabi nga po, sila po nagiging instrumento upang mapairal po natin yung pagiging maka-espiritu natin. Kaya tayo po, mga tao na ayaw umintindi, ayaw tayong unawain, ayaw tayong tanggapin. So diyan po nasusubok yung pagiging maka-espiritu po natin, na tayo ay patuloy pa rin na sila ating intindihin at hangarin na makasama natin. Hindi po madaling maipakilala tong maka-espiritong buhay na ito. Lalo tayo po ang bawa po, ang nakakaharap po natin, non-Catholic, hindi siya Katoliko, So, tayo, ayaw natin silang, minsan nagiging tendency po kasi, pag ibang sekta na, ayaw na nating kaharap, ayaw nating kausap, para bang, yung Catholic, sabi nga doon, parang nagkakaroon ngayon ng tinatawag na gap, nag-iiwasan, Pero sa atin po, bilang pagpapakilala po sa ating tunay na relihiyon at pananampalataya, maging katulad po tayo ni Santo Papa, Santo Papa, kahit na ka pa, makita niyo po, lahat ng mga namumuno ng iba't ibang pananampalataya, gusto siya. Kasi siya ay wala siyang tinatangi. Yun yung tinatawag na bahagi ng pagiging maka-espiritu ng isang tao, Bang sekta ka, halika, Pag-usap tayo ng tungkol sa Diyos. Unawain mo ako, unawain mo siya. Ganun lang yan hindi natin kailangang isipin na tayo ay magkakaiba, sabing ganun. Ang anumang pag-unawa niya, pananaw, sabi nga, nandyan yung ating pagrespeto sa kanilang mga nakikita. At yun ang magtuturo sa kanila na tayong mga Katoliko, tayong mga binyagan sa tatlong personal sa isang Diyos, ay tunay ngang nasa atin yung espiritu ng pagiging maka-espiritu. Yan po yung tinuturo po sa atin, na tayo po ay maging maka-espiritu sa pamamagitan po ng ating gawain. So itong gawain natin na to, sabi nga paglabas natin, maging sa inyo po dyan, mga minamahal namin taga-subaybay, yung wag po tayo mabuhay sa sarili po natin na ang tingin natin sa iba kaduda-duda, mabaho, ayaw natin sila. Hindi po. Magtanim po tayo ng pag-ibig sa ating mga puso, Yan po yung daan ng pagiging maka-espiritu. Kamukha po ng ating Panginoon, Ang ating Panginoon, kung makikita po natin ng mga kapanahonan siguro na siya nagpapasa ng krus. Ako po, baka hindi po natin malapitan dahil siyempre, puno-puno siya, malansang amoy niya, kasi puro dugo. Mukha siyang halimaw kasi hindi mo maano mukha. Hindi mo mahitsura. Siyempre, sa dami ng dugo na pumatak mula sa ulo niya, hindi mo natitingnan mo, mag-isip ka na ng pinakapangit na hitsura dahil sa kanyang dinaranas ng mga kahirapan ng mga nagpapasa siya ng krus. Diyan po natin mailalarawan ang kaanyuan ng ating Panginoon. Siya ay sabi nga nagdusa ng halos masawal pa sa hayop ang ipinataw sa kanya, So doon natin isilang
ating damdaming maka-Diyos o damdaming buhay sa pananampalataya upang tayo po ay simula ng buhay maka-espiritu. Pag sa tahanan po natin, di naman po natin kailangan kung saan pa tayo pumunta para maisagawa itong pagbubuhay maka-espiritu. At hindi rin po naman natin kailangan na tayo po magpakahirap ng gusto. Ano po? Baka ayon lang po sa ating pong kakayanan. Baka sumobra naman po tayo kung saan tayo mapadala ng maka-espiritong buhay. Ano po? At importante po dyan, lagi po kayo makinig dito sa Radyo Maria Philippines sapagkat dito po maduduktungan po kayo ng mga kakailanganin niyo pa po mga kaalaman sa buhay espiritual. So dito po sa ating pong bahaging to, yan po yung sa buhay pampamilya po natin na kung paano po tayo makapag-uumpisa ng pagbubuhay maka-espiritu. So, tungkol naman po sa espiritualidad ditong ating paksa, sapagkat sa panahon po ni na San Pablo, nababanggit na nga po itong maka-espiritu, buhay, sapagkat yung nga pong tipan ng Ama, yun po yung tipan sa laman. Kaya ang tao po nun, makalaman. At doon po, ang kinikilala po lahat, ayon sa laman. Kaya hindi po sila kumakain ng may dugo. Ano po? Yun po yung mga ayon sa laman po yun Mga 10 utos, o mga batas na sinulat ni Moises para sa kanila. Kaya naman, kahit yung pag-aasawa, meron sa tinurong pag-iwalay doon. Ayon sa laman, yun po ay panahon na ang tao ay nasa pagkikipag-ugnayan ng Diyos ayon sa laman. So dito naman po sa panahon natin, kaya po ito binabanggit na po itong maka-espiritong buhay. Dito po, kumbaga sa yung hindi kinakain po doon, kinakain na po natin dito sa panahon natin, sa maka-espiritong buhay. Kaya kung mayroon pong mga non-Catholic, kasi paano kayo naging maka-espiritu, kumakain kayo yung dinuguan. Yan pinagbabawal. Ayon doon sa tipan. Sinusugan naman ng Panginoon sa Kristo sa isang gospel niya na hindi ang pumapasok sa loob ng bibig ng katawan ang nagpaparami sa tao, kundi yung lumalabas sa kanya na galing sa mga mapanungayaw, mga mapakyapid na puso, yung mga lahat na negatives na mga salita lumalabas sa bibig niya, nagpaparami niya, spiritual na nga in nature na. So doon na nga pumapasok na spiritual na nga, yung lahat ng kinakain ng katawan tumutuloy lamang sa tiyan at inilalabas sa palikuran. May ganyan gospel. Kaya nga po, kung pagtitibay nga po, yung ayon sa laman, minsan kasi nagkakaroon po ng mga hindi pagkakaabutan sa ganyang usapan, lalo po kung non-Catholic ang mga kausap natin, tama naman po yun sa kanila, ayon sa laman, na huwag kumain niya kasi pinagbabawal po, Pero dapat, gawin nila talaga ng ganap. Kasi po, kaya hindi pinakakain yung dugo, di ba, ng mga panahon na yun, kasi sinasabayan ng pagbibisik. Sinasabayan nila ng pagbibisik sa dambana, kaya hindi kinakain. Hindi naman sila nagbibisik. So, hindi rin kompleto yung kanilang pagsunod doon. Tsaka yung mga yung noon, ang mga penalty nun, pagka literally means in nature, yung naghahandog ng mga susunuging handog, mga tupa, kambing, ganyan. Kaya pati pagbabawal ng, nasa Bible talaga, yung huwag kayong kakain ng mga karning hindi alisan ng dugo kasi literal nga ang mga penalty. Yun ay ayon sa makalamang buhay. Pero nung parang Jesus Christ hanggang sa up to now, siya mismo sabi niya, ang uminom ng aking dugo, hindi mo muli mauuhaw pinainom niya yung dugo niya. Kung literal yun, diba? Sabi nga ng mga followers mo, aswang yata itong boss natin, kaya nagtaka na nila. Kaya nga po, kaya binubuksan po natin ito, spiritualidad nitong kakahulugan ito. Mistiko si Kristo So, mayroon mang magsabi sa inyo, paano kayo naging maka-espiritu, kumakain kayo ng dugo, ito po yung bahagi na ng pagiging ng espiritual natin, maka-espiritong buhay, na hindi na po tayo ayon dun sa laman, hindi ayon sa espiritu. Kamukha nga po nung binanggit ng ating kapatid, ang ating Panginoong mismo nagsabi, na hindi na yung pumapasok sa bibig, kay dinuguan man yan, kay ano man yan, ang nagpaparumi sa tao, kundi na yung pong mga lumalabas ng mga pananalita natin na nagmumula sa ating mga puso, na mayroong mga panunungayaw, pagbibintang, hindi katotohanan, yan po yung mga espiritu ng laman, na nagmumula po yan, at tinidikta po sa atin ng ating makasariling damdamin. Sabi ng mga pilosopo, basta raw may puto.
Wala na po tayong oras, ano po, at magpapasalamat na po tayo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin po ang aming Facebook page na pinamagatang Mistisismo. Paki-like lamang po ito at makikita nyo na po ang aming mga talakayan doon na pwede nyo pong i-recap. Ganoon din po sa aming youtube.com. I-search lamang po ang title ng aming mga pagsa at inyo na po mapapakinggan ang aming mga talakayan doon. Maraming salamat po. Binabati ko ulit siya, no? Si Sister Wendy na naman. Sister Wendy, sa inyo ako payapaan. Pagka may time, jamming lang, kwento-kwento tungkol sa buhay mga Diyos. Tungkol sa buhay maka-espiritu. Buhay maka-espiritu. Tayo makapag-adjust, makaalis tayo sa buhay sa laman. Opo. Binabati ko po kayong lahat ng Happy New Year po. Ay, nga pala, Happy New Year na po sa inyo. Ay. Malapit na po matapos silang ating taon. Thank you. At ngayon po ay kami po ay nagpapasalamat po sa inyo lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay, po, sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa Radio Maria Philippines. Maraming salamat po sa man po kayong sulok ng mundo naroon. Muli po, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ito po sa ating programang Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos, ang Mistisismo, dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin rin.